Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. Day 36 na tayo. Day 36 na tayo. So, daily diary, daily vlog. So, yung mga nangyari kahapon na ayos naman, wala namang problema. Tapos yun, na-late tayo. Na-late tayo ng pasok kasi late na tayo nakatulog. Alas 3 na ng umaga. Tapos, siyempre, ang hirap bumangon. Alas 7 na. 7:30 na. 7:23 na ako nagising. So, 7:30 dapat ang pasok ko. So, hindi na ako umabot. Alas 8 na ako nakadating doon. So, nag-in na ako. Hindi na ako ng overtime ng 1 hour. Kasi, yun, baka mapagalitan na naman tayo ni Sir Eric. Alam niya yun eh. Mautak kasing taong yun eh. Nung nakaraan kasi, ganoon din na late ako. So, ang ginawa ko, hindi na ako nag-in. So, sabi niya, oh, bakit may swaka error ka? Baka late ka na. So, alam niya. Totoo naman, pero dininay ko. Sabi, hindi sir. Pero nagalit siya eh. Yun, kahapon, hindi ko na, hindi ko na inulit yung ganong sistema kasi magagalit na naman yun. So, ayun tuloy. Dahil sa mga nakalimutan ko mag-upload ng video kahapon. Dahil nga, wala na naman tayo sa disiplina natin. So, yun lang no. Tapos sa trabaho naman kahapon, wala naman naging problema, ayos naman lahat. So, ayun. Nung gabi na, yung overtime, wala ako sa listahan lagi. Nagtataka ako kung bakit hindi nila ako sinusulat sa listahan ng overtime. Kasi lagi nilang ganun eh. Napapaisip ako eh. Sabi ko, parang napaka-worthless ko. Parang wala akong halaga. O baka nakalimutan lang nila akong isulat. O may pinapahiwatig ba sila sa akin na ganun na parang hindi lang nila ako nakita kaya hindi ako sinulat sa overtime. Pero pag hindi naman ako nag-overtime, hinahanap naman ako. Tapos pagka nag-overtime ako, hindi ako sinasali sa listahan. So, sabi ko, think positive lang, baka nakalimutan lang tayo isulat. So, yun lang no, pero parang I felt worthless. Ang hirap ng ganun no. Ganung pakiramdam. So, pinagdasal ko na lang na sana yung mga naiisip kong negative is I do not accept it. Yun. Dapat kasi ganun talaga. You don't have to accept the negative thought that comes into your mind, that pop up in your mind. You have to contradict it. You have to contra. Kailangan mo kontrahin yung yung mga ganun negative. Kontrahin mo ng positive. So, yun. Kagabi, alas 11 na tayo nakapagsulat na naman. Daniel 4 verse 12. The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much. And in it was meat for all. The beasts of the field had shadow under it. And the fowls of the heaven dwelt in the bough thereof, and all flesh was fed of it. So, ang hirap niya, parang lalim masyado. Yung hindi natin masyado mag-gets yung yung sinasabi niya dito. So, nire-reflect ko siya kagabi kasi yun nga yung mga nararamdaman ko na parang nai-stress ako dun sa nangyari. So, ang ginawa ko pala kagabi is nag-walking ako 30 minutes. Tapos, labas ng stress, kinausap ko si mama. Kasi, ganun talaga. Pagka na-stress kayo guys, hanap lang kayo ng makakausap nyo. Ng mapaglalabasan nyo ng ng mga thoughts nyo. So, yun lang. Ngayong umaga naman, ito yung nabasa natin. Ang ganda. Psalm 102 to 104. They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. Yan, magbabago. He hath no dealt with us after our sin, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth,
So great is His mercy toward them that fear Him. So great is mercy toward them that fear Him. So yun talaga guys, yung matakot tayo na gumawa ng masama. Yan yung gusto ni God. Kundi ang igawin natin is kabutihan sa kapwa. So ganun pa rin, no, kasi yung nature natin is ganun ng nila yung habit pag-usapan ng ibang tao at dun siya masaya si JP. So napapano pa rin tayo. So minsan ginagawa ko is binabaling ko na lang yung kwento sa Pacquiao enjoy siya dun pagka ganun yung usapan. So napansin ko lang, no, kasi yung pinag-uusapan naming tao is rin naman niya, parang tropa din naman niya. So parang may pagka plastic ba yung naiisip ko. Pero okay lang naman, wala nang problema kasi tingin ko naman hindi din naman niya ako sinisiraan, kundi yung isang tao sinasakyan niya lang din yung kung ano yung sinasabi. Yun din ang napansin ko lang siguro. So be positive na lang tayo. Sa susunod, di na ako mag-share ng mga negative experiences na nangyari. So ayun, yun lang. Na-share ko rin pala yung nangyari sa akin ng Biyernes dun sa nakasagutan natin na coworker natin. Na-share ko rin sa kanya. Wala, hindi maiwasan Pero yun yung turo sa simbahan, na huwag mo nang ikwento o i-chismis kung ano yung naging kasalanan ng isang tao sa iyo, kundi kausapin mo siya in private. So ganun ang ginawa ko pero nung lumipas na, parang feeling ko okay lang siguro na i-share. So yun lang guys, 7 minutes na to at 5 minutes lang yung natin. That's it for today's video and maraming salamat. God bless us all.